NBA Playoffs 2026, Express habang lahat nakatutok kina Victor Wembanyama at Shai Gilgeous-Alexander sa napakainit na Spurs versus OKC Western Conference Finals. Isang nakakagulat na comparison ang unti-unting umuusbong online. Ang laban ng dalawang future guards na pwedeng maging mukha ng next generation, ang Pinoy pride hopeful na si Jared McCain at ang rookie sensation na si Dylan Harper. Habang si Dylan Harper ay literal na nasa gitna ng Western Conference war contra defending champions na OKC, si Jared McCain naman ay muling pinag-uusapan dahil sa kanyang shooting explosion at instant offense reputation ngayong playoffs. At ngayon, maraming fans ang nagtatanong, sino ba talaga ang mas handang maging future superstar? At mas nakakagulat dahil sa playoff stage mismo, nag-level up si Harper sa kanyang unang playoff start kontra OKC. Gumawa siya ng history matapos magtala ng 24 points, 11 rebounds, 6 assists, and 7 steals. Isang stat line na halos hindi ginagawa kahit sa veteran stars. Pero hindi rin nagpapahuli si Jared McCain kahit limited touches minsan ang kanyang shooting confidence at spacing ability ay naging malaking armas sa postseason rotations. Sa panahon ngayon ng NBA, kung saan napakahalaga ng guards na kayang mag-create at tumira mula tres, biglang naging sobrang valuable ang style ni McCain. At habang tabla ang Spurs at OKC sa 1-1 sa conference finals, lalong umiinit ang usapan tungkol sa future rivalry ng bagong henerasyon. So ang tanong ngayon ng basketball world, mas mataas ba ang ceiling ni Dylan Harper dahil sa kanyang all-around playoff performance? O si Jared McCain pa rin ang mas deadly weapon pagdating sa modern NBA offense? Well, sa totoo lang, ibang klase ang pressure na hinaharap ngayon ni Dylan Harper. Hindi ito simpleng rookie minutes lang. Hindi ito garbage time development. Ang pinag-uusapan natin dito ay Western Conference Finals laban sa isa sa pinakamalakas na team sa buong NBA, ang Oklahoma City Thunder, ni Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren at elite defensive system ng OKC. At sa gitna na ganitong klaseng pressure, hindi umurong si Harper. Lalo pang nakakagulat, dahil nasabak siya sa mas malaking responsibilidad matapos magkaroon ng injury issues si De'Aaron Fox. Biglang napunta kay Harper ang malaking ball handling duties ng Spurs at doon nakita ng buong NBA kung gaano siya ka-advance maglaro kahit rookie pa lang siya. Sa Game 1 pa lang kontra OKC, gumawa agad siya ng playoff history, 24 points, 11 rebounds, 6 assists, 7 steals. Hindi basta magandang laro yon. Historic playoff performance yan. Siya ang kauna-unahang rookie sa NBA postseason history na nagtala ng 20 plus points, 10 plus rebounds, 5 plus assists, and 7 steals sa isang laro. At ang mas nakakatakot, hindi pa siya mukhang fully polished. So ibig sabihin, rookie version pa ito ni Dylan Harper. At habang si Victor Wembanyama ang obvious superstar ng Spurs, maraming analysts ngayon ang nagsasabing si Harper ang maaring maging connector ng future dynasty ng San Antonio Spurs. Kaya niyang umatake, gumawa ng plays, gumipensa, kumuha ng rebounds at kontrolin ang tempo kahit sobrang bata pa siya. Pero dito pumapasok ang interesting comparison kay Jared McCain. Dahil kung versatility at all-around impact ang lamang ni Harper, shooting gravity naman ang malaking sandata ni McCain. Sa modern NBA, minsan mas mahalaga ang guard na kayang magbukas ng floor gamit lang ang kanyang shooting threat. At yan mismo ang dahilan kung bakit maraming teams ngayon ang obsessed sa shooting specialist na may confidence sa big moments. At si Jared McCain, hindi natatakot tumira. At sa playoffs, sobrang importante na mentality na yan. Habang maraming bata ang nanginginig sa postseason lights, si McCain ay may natural swagger na parang sanay na sanay sa pressure. Kaya maraming fans, lalo na mga Pinoy, ang naniniwala may potential siyang maging isa sa pinaka-dangerous microwave scorers ng kanyang henerasyon. Pero habang lumalalim ang playoffs, mas nagiging obvious ang isang bagay, magkaiba ang arch stat nilang dalawa. Si Harper, parang two-way floor general na may superstar upside. Si McCain naman, parang modern offensive assassin na kayang sumabog anumang oras. At ngayon, habang tabla ang Spurs at Thunder sa conference finals at papunta sa critical Game 3, mas lalo pang lalaki ang spotlight kay Dylan Harper. Habang papalapit ang NBA Finals, lalong umiinit ang debate sa social media at basketball communities tungkol sa isang tanong, sino ba talaga ang mas bagay sa future NBA landscape? Ang all-around monster na si Dylan Harper o ang little scorer na si Jared McCain? At dito pumapasok ang pinaka-importanteng bahagi ng comparison, playoff basketball changes everything. Ibang level ang regular season stats, pero sa postseason,
Doon nasusukat kung sino talaga ang kayang mabuhay sa ilalim ng pinakamabigat na pressure. At sa ngayon, si Dylan Harper ang may pinakamalaking exposure sa spotlight. Hindi biro ang kalaban niyang Oklahoma City Thunder. Ang OKC ngayon ay arguably isa sa pinaka-organized at pinaka-athletic defensive team sa NBA. May haba, may bilis, may switching defense, at may superstar closer sa katauhan ni SGA. Kaya para sa isang rookie guard na makapag-produce agad laban sa ganitong klaseng depensa, sobrang rare noon. At mas nakakabilib kay Harper ay hindi lang numbers niya, control, composure, patience. Yan ang napapansin ngayon ng maraming NBA analyst. Hindi siya mukhang rookie kung magbasa ng depensa, hindi siya nagmamadali, marunong siyang umatake sa tamang angle, gumamit ng katawan, at maghanap ng open teammate kahit playoff intensity na ang kalaban. Kaya maraming scouts ngayon ang nagsasabing may future franchise guard aura si Harper. Pero habang tumataas ang stock ni Harper, hindi rin nawawala ang excitement kay Jared McCain. Sa modern NBA kasi, sobrang mahalaga ng shooting pressure. Isang shooter lang minsan ang kayang bumago ng buong defensive scheme. At yan mismo ang dahilan kung bakit maraming fans ang naniniwalang mas mabilis mag-fit si McCain sa championship systems. Kapag may player tag, kayang mag-init mula 3-point line anumang oras, automatic luluwag ang spacing para sa buong team. At yan ang pinakamalaking value ni McCain. Fearless scoring mentality, confidence, instant offense. Hindi man kasing laki ng all-around stat line ni Harper ang lumalabas kay McCain, pero ang impact ng kanyang shooting ay pwedeng magbukas ng momentum swing sa loob lang ng ilang minuto. Parang apoy na biglang kumakalat, pero kung pag-uusapan ang overall playoff ceiling, doon nagiging delikado si Dylan Harper. Dahil kapag natuto pa siyang maging consistent outside scorer habang nag-develop ng kanyang playmaking at defense, posible siyang maging isa sa pinakakompletong guards ng bagong henerasyon. At isipin mo to, kasama niya si Victor Wembanyama, isang 7-foot alien na kayang baguhin ang buong depensa ng kalaban. Kapag fully matured ang chemistry nilang dalawa, maraming fans ngayon ang naniniwalang posibleng magsimula ang panibagong Spurs Dynasty. Kaya habang naghahanda ang San Antonio para sa napakahalagang Game 3 kontra OKC, hindi lang simpleng conference finals ang pinapanood ng basketball world ngayon, parang glimpse ito ng future NBA. At sa gitna ng lahat ng yon, patuloy na lumalakas ang pangalan ni Dylan Harper. Pero isang bagay ang sigurado, hindi rin basta mawawala si Jared McCain. Well, sa dulo, dalawang magkaibang landas ang kinakatawan ni Dylan Harper at Jared McCain sa bagong panahon ng NBA. Si Harper ang simbolo ng modern two-way superstar, samantala si McCain naman ang representasyon ng bagong henerasyon ng fearless scorers na kayang magliyak anumang segundo at baguhin ang momentum gamit lang ang kanyang shooting confidence. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.